Ang Espanya ay makakaharap ang Austria sa round of 16 ng World Cup 2026 at simula ngayon wala nang puwang para sa pagkakamali. Nakalimutan na ang group stage. Ngayon, ang mahalaga ay manalo. Dumarating ang koponan ni Luis de la Fuente na may mataas na kumpiyansa matapos ang mahusay na unang yugto ng kampyonato. Pero sa kabila, naroon ng Austria na ikinagulat ng lahat dahil sa kanilang tindi, presyon at kakayahang makipagsabayan sa kahit sinong kalaban. Kaya diretso na tayo sa gusto ng marami sa inyo. Anong oras ang laro ng Espanya at Austria? Sa Espanya, magsisimula ang laban ng alas 9 ng gabi, 21:00 sa Huwebes, ika-2 ng Hulyo. Sa Austria, magsisimula rin ito ng alas 9 ng gabi, 21:00. Sa Portugal, magsisimula ang laban ng alas 8 ng gabi, 20:00 sa Mexico. Magsisimula ang laro ng alauna ng hapon, 13:00 oras ng gitnang bahagi ng bansa. Sa Estados Unidos, ang laban sa Los Angeles Inglewood ay 12:00 ng tanghali sa West Coast tulad ng Los Angeles, San Francisco at Seattle. Mountain Zone, Denver, isang hapon. Central Zone, Dallas, Houston, Chicago, 2:00 p.m. East Coast, New York, Miami, Washington, 3:00 p.m. Sa Canada, sa Toronto at Montreal, mapapanood ito mula alas 3 ng hapon, 15:00 sa Winnipeg mula alas 2 ng hapon, 14:00 sa Calgary at Edmonton mula alauna ng hapon, 13:00 at sa Vancouver mula alas 2 ng tanghali, 12:00 sa Argentina, Uruguay at Brazil, magsisimula ang laro ng alas 4 ng hapon, 16:00. Sa Chile, Paraguay, Bolivia at Venezuela, magsisimula ito ng 15:00 sa Colombia, Peru at Ecuador, magsisimula ng 14:00. Sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua, magsisimula ang laban ng 13:00 sa Panama, magsisimula ito ng 14:00. Kaya itaman nyo na ang mga relo nyo dahil lalaban ang Espanya para makapasok sa round of 16 sa isang knockout game na puno ng intense football at emosyon. Tara na sa isa sa pinakamalagang bahagi ng video na ito. Saan mapapanood ng live ang Espanya versus Austria? Magsisimula tayo sa Espanya kung saan mapapanood ng libre ang laban sa laisa ng telebisyon Espanyola pati na rin sa RTV Play para masundan ang laro mula sa kahit anong device. Available rin ito sa DAZN na may buong World Cup coverage. Sa Austria, ang laban ay ipapalabas ng ORF at Servus ETV, ang dalawang channel na may karapatan sa World Cup. Sa Portugal, mapapanood ang laban sa Sport TV. Mayong natalakay na natin ang oras at TV channels, punta naman tayo sa mahalaga. Kumusta ang pagpasok ng Espanya sa knockout stage kontra Austria? Ang koponan ng Espanya ay dumarating na may napakagandang pakiramdam pero may dala ring matinding pressure. Magandang performance ng Espanya sa group stage at ipinakita nila ang kanilang personalidad at galing sa football. Pero ngayon, panibagong yugto ng World Cup ang simula. Hindi sapat purihin ang laro o pag-usapan ang nararamdaman. Hindi na rin dapat balik-balikan ang nakaraan. Sa knockout stage, maliit na pagkakamali lang, pwede ka nang matanggal. Alam ni Luis de la Fuente na ang laban kontra Austria ay tunay na pagsubok ng kanilang maturity. May talento ang Espanya, may ritmo, may kontrol sa bola, at may mga manlalarong kayang baguhin ang takbo ng laro sa isang galaw. Ngunit haharapin nila ang Austria na hindi basta susuko. Pinakamalakas na punto ng Espanya ang kakayahan nilang magdomina sa bola. Kapag nakapwesto ang koponan sa teritoryo ng kalaban, mabilis nilang naipapasa ang bola at natatagpuan ang mga manlalaro sa pagitan ng mga linya, kaya hirap silang depensahan. Diyan lumalabas ang mga pangunahing pangalan. Si Pedri para magbigay ng pahinga, huling pasa at linaw. Si Rodri para suportahan ang koponan at maiwasan na mabasag ang laro. Si Nico Williams para magbantay ng espasyo at magbukas ng laro. Siyempre, si Lamine Yamal naman na kapag may bola, pinipilit ang kalaban gumawa ng hindi komportableng desisyon. Dahil ito ang isa sa pinakamalagang susi ng laro. Malamang na pagdikitin ng Austria ang kanilang mga linya, mag-press ng husto agad kapag nawalan ng bola at isara ang espasyo sa gitna. Kakailanganin ng Espanya ng diskarte sa labas, one-on-one, at mga manlalarong kayang sumira ng depensa, hindi lang magaling sa pasa. Kaya sina Lamine at Nico ay maaring maging mahalaga, pero mag-ingat dahil kailangan ding mag-ingat ng Espanya. Hindi rin basta naghihintay ang Austria. Isa silang intense na koponan. Pisikal, agresibo, at delikado kapag nakuha ang bola sa teritoryo ng kalaban. Kapag nawala sa Espanya ang bola sa delikadong lugar, maaari silang malagay sa alanganin. Iyan ang babala kay Luis de la Fuente. Kailangan umatake ang Espanya pero hindi dapat magkahiwa-hiwalay o maging kampante habang nangingibabaw.
Kailangan nilang maghanap ng goal, pero sa knockout stage, mahalaga rin ang pasensya. Maaring pumili ang coach ng Espanya ng pamilyar na lineup na batay sa kontrol. Sa gitna ng midfield at bilis sa gilid, tanong ay nasa detalye. Palalakasin pa ba niya ang gitna? Pipili ba siya ng mas sentrong striker? Kung hahanapin niya ang mas maraming galaw sa unahan para guluhin ang depensa ng Austria, malinaw na may sapat na dahilan ang Espanya para manalo pero may obligasyon din sila. Ipakita na ang team na ito ay hindi lang magaling maglaro, kundi mahusay ding makipagkumpetensya kahit tumitindi ang laban, lalo na sa laban ng Espanya at Austria na hindi simpleng pagsubok. Ito ang unang malaking pagsubok para sa koponang gustong muling mag-World Cup. Sa Mexico, mapapanood ito sa Canal 5 Las Estrellas, 2DN at sa ViX platform. Sa Estados Unidos, may dalawang pangunahing pagpipilian. Sa Ingles, mapapanood ang laban sa Fox. At sa Espanyol, mapapanood ito sa Telemundo, pati na rin sa Fox Sports app, Fox One, Fubo at Peacock. Sa Canada, may replay sa TSN, CTV at RDS. Sa South America naman, karamihan ng bansa ay may signal mula D-Sports at DGO. Bukod pa rito sa Argentina, Telefe, TAI Sports, D-Sports at DGO. Chile, Chilevisión, D-Sports at DGO. Colombia, Caracol Televisión, RCN, D-Sports at DGO. Perú, América Televisión, D-Sports at DGO. Ecuador, Teleamazonas, D-Sports at DGO. Venezuela, Televen, D-Sports at DGO. Bolivia, Red 1, Unitel, D-Sports at DGO. Paraguay, Tigo Sports, D-Sports at DGO. Brazil, TV Globo, Sport TV, KCTV. At kung sinusundan nyo kami mula sa gitnang Amerika, tandaan nyo ito. Costa Rica, Teletica, Guatemala, Chapin TV, El Salvador, TCS, Honduras, Televicentro, Nicaragua, Canal 10, Panama, RPC TV at TVN. Kaya alam nyo na. Hindi mahalaga kung saan kayo nanonood, mapapanood nyo pa rin ang isa sa pinakakapanapanabik na laban sa Round of 32. Oras ng suriin ang pagdating ng Espanya at Austria. Ano ang panimulang lineup ni Luis de la Fuente? Kumusta ang Austria matapos mapakitang gila sa group stage? Ano kaya ang magiging mga tactical na susi sa knockout duel na ito? Kung gusto ng Espanya na makarating sa round of 16, kailangan muna nilang talunin ang isang koponan na isa sa mga malaking sorpresa ng torneo. Pinatunayan ng Austria na hindi sila nakarating sa World Cup na ito nang nagkataon lang. Ang team ni Ralf Rangnick ay may malinaw na pagkakakilanlan. Isa itong matindi at matapang na koponan, may napakataas na pressure at palading pinipilit ang kalaban na maglaro ng alanganin. Hindi nila kailangang may bola para kontrolin ang laro. Kontento na silang mabawi ang bola malapit sa area ng kalaban. Kaya dito nagmumula ang malaking panganib para sa Espanya. Kung hindi eksakto ng pagbuo ng laro mula sa likod ng mga tauhan ni Luis de la Fuente, maaaring makagawa ng goal chance ang Austria sa ilang segundo. Sa panahon ng group stage, nag-iwan sila ng magagandang impresyon. Nakipagsabayan sila halos sa lahat ng laban. Ipinakita nila ang matinding lakas ng katawan at kumpiyansa. Pinatunayan nilang mahirap silang talunin kapag nakuha nila ang ritmo. At si Marcel Sabitzer ang pangunahing opensa. Magaling maglaro sa World Cup ang Borussia Dortmund player. Nagdadala siya ng opensa mula sa ikalawang linya, abala sa depensa at mahusay sa mahahalagang sandali. Kasama niya ay may mga manlalaro tulad ni Konrad Laimer na mahalaga para mapanatili ang gitna ng larangan dahil sa kanyang pisikal na kakayahan. Si Christoph Baumgartner ay isa sa pinakatalentadong manlalaro ng koponan, mahusay sa pagbutas ng mga linya at biglang pagsulpot mula sa likod. Sa opensa, may napakalikot na mga striker ang Austria na laging kayang umatake sa mga puwang na iniiwan ng mataas na depensa. Iyan ang labis na ikinababahala ng coaching staff ng Espanya. Sanay ang Espanya maglaro ng mataas, kaya kapag nalampasan ng Austria ang unang linya ng pressing, marami silang espasyong matatakbuhan. Namumukotangi ang kopo ng ito sa sama-samang laro. Hindi ito kopo ng umaasa sa isang bituin, hindi nila kailangan ng isang manlalaro para manalo. Lahat ay kumikilos bilang solidong grupo. Lahat ay nagpepresyon, lahat ay tumatakbo, lahat ay dumedepensa. At ang pagkakaisa na yan ang nagpapahirap kalabanin ng Austria. Alam na alam yan ni Luis de la Fuente. Kaya buong linggo niyang binigyang diin sa locker room, bawal ang magpakakampante.